Hello beautiful soul! Welcome back to my channel. This is Mei Chang Ame from Japan. Kabayan Aquarius, this reading is for you. April 2025. Maraming salamat muna sa mga subscriber, new subscriber, cross-watcher, at sa mga bagong pasok dyan. Welcome na welcome kayo sa bahay ni Ate Aimee. Salamat din sa nakataba ng puso ninyong mga comments. At sa mga nagpa-personal reading, marami pong salamat. Kung gusto niyo na energy nyo lang talaga, ang gusto niyo makuha natin, all the details para sa personal reading, ay nasa baba ng video na ito. May maririnig ka raw. Good news. This is a general reading ha. Iba ang personal reading sa general reading. Pag hindi naman nag-resonate sa'yo, ibig sabihin hindi mo energy to. Gawin nyo lang tong guidance kasi marami kayong energy sa mundong ito. Para kay Aquarius, April 2025. Okay. Uy, announcement. Maaring may marireceive ka na isang announcement or ikaw ang mag-a-announce, no? May. May is 5 days, 5 days, 5 weeks, 5 months. Ganyan. Or by May, no? Ano ba kayo? March, April, May, June, July, August, by August, mga ganyan. O kaya, this May, ganyan. Ang nakita ko dito is siguro pupunta kayo kung there's a vacation, baka pupunta kayo sa isang lugar na may sakura, no? O handun din yung pagkakaroon ng go to the flow o handun yung magiging maganda ang daloy ng iyong pamumuhay. Ganyan, may mga sitwasyon na magiging maganda ang agos sa'yo o susunod sa'yo yung the favor is in your side. Ganyan, sa nakita ko dito. Baka eto yun. O kaya May is, baka may kakilala kang May or Sakura or may birthday ng May. And the star, guaranteed success. Ito yun, no? Siguro ito yun. Siguro may mga wish come true ako na nakikita na maaring mag-grant. O halimbawa, kung ibig sabihin kasi this guarantee, halimbawa may mga sitwasyon na nagdaanan mo is painful or sadness, maaring mag-success yun. Diba? Kung sa mga aspeto ng buhay mo yan, magkakaroon ng magandang successful doon sa bagay na ito. Hindi man siya lahat, pero may magsasucess. Dark woman, dealing or relationship with a woman with a dark or complexion hair. Maaring ikaw ito, maaring kapatid mo, maaring anak mo, maaring magulang mo, kung sino man siyang itong dark woman na to. Baka siya yung magbibigay ng announcement sa'yo, or siya yung kasama mo dito, or baka siya yung may pangalan na yan, or handito yung baka isa siya sa sitwasyon na makapagbibigay sa'yo ng successful situation. Kung ano man yan, kung sino man tong dark woman na to, maaaring ikaw yan or someone into your life. Someone will gossip about all your secret. Yun ang palagi nyo tatandaan, mahirap magsalita or magkwento sa kahit kanino hanggat maaari. Yung mga masikretong tao, mas good yun, di ba? At least, wala kang mapagsasabihan at hindi ka machichismis. Yan, baka, o kaya handito rin pinag-uusapan ka ng iyong mga nasa paligid. Sunrise. Oh, ang ganda oh. New creative ideas, new venture, a fresh start. Magkakaroon o may isang sitwasyon sa buhay mo na magkakaroon na ng successful talaga. Wish granted nga to, no? Granted success talaga. Or handi yung sitwasyon na there's a hope. There's a hope. Or handi yung sitwasyon na may mga positivity happen. O may mga iisip ka ng mga new idea na gusto mo i-create o gawin o aksyonan. Sa iba sa inyo siguro is a vacation nga dito. Sa nakita ko dito. Baka by the August nga. Kasi sa Pilipinas kasi ang March kasi is pinaka-summer, di ba? Sa ibang bansa kasi ang summer is August. Oo, yun na nakikita ko. Baka by August or by the summer or warm place, baka pupunta ka doon, ganyan. Or mag-vacation ka, mga ganyan. It's a venture kasi. O may mga sitwasyon na magkakaroon ng fresh start sa buhay mo. Congrats kung saan man yan. O, dito nga si Daydream. O, baka yung nag-iisip na kayo ng inyong mga vacation, no? O, nag-iisip kayo ng travel dito. Yan, may mga i-illusioning kayo, may mga iisipin kayo, i-daydream, papantasizing sa nakita ko dito. O, andito na talaga si Star, ano, sa nakita ko dito. May isang sitwasyon sa buhay mo na magtatapos na. Mag-i-end na siya sa nakita ko to. Sana wala namang
wala namang mamamatay, no? Siyempre, I hope naman natin yun. May mga sitwasyon na makakasakit din para sa iba, sa inyo, no? Hindi ko alam kung in what way, pero may mga makaka-harm sa'yo. Siguro, when it comes sa makaka-harm, akala mo pang forever na yun kasi nandito si internal love. Diba? Ibig sabihin, baka itong magkakaroon ng mga totally separation sa isang taong malapit sa iyo or sa iyong love life, ganyan, no? Baka is totally ending na siya sa nakikita ko dito, no? Kung ano man yung aspeto ng buhay mo, ganyan. Baka separate niya. Sana wag naman, sana wag naman, di ba? Baka ito yung si Parot dahil dito nagkakaroon siya ng chismis. Tingnan natin. May mga, sa iba naman, may mga magkakaroon daw kayo ng mga phobia, ganyan, o may mga tao, o ikaw is magkakaroon ng mga paranoid situation, ganyan, magkakaroon ng mga depression sa iba sa inyo. Hindi lahat, pero may mga ganyan. Baka yun is mag-iba kayo yung part na yun is mag-end na, ganyan. O may mga iisipin kayo every night sa mga gusto nyong tahakin o gusto nyong tapusin na isang sitwasyon o desisyonan na isang sitwasyon sa buhay mo o ayusin sa isa buhay mo. No, na maari ikaw is ano na doon, alam ko dito, ano tawag sa Tagalog mo? Mag-i-stay na doon sa part na yon. Tama ba ako sa Tagalog ko? Basta yun na yun. Halimbawa ay, lilipat ako ng place, ganun. Diba? O lipat ako ng bahay, dito na lang ako, kaya pang forever. Yan, mga ganun. Example ko lang yun. Energy ni Aquarius, April. Uy, death and the death, oh. Uy, naku po, medyo hindi maganda. Pero may magtatapos sa buhay mo. May aalis, ano? May pag-uusapan kayo related to a money or mana. Sana there's no loss or sana walang conflict. Mag-ano kayo? Cross finger. Okay. Kaya ang energy mo this April, ang nakikita ko sa iyo may isang sitwasyon sa buhay mo na tatapusin na or magkakaroon ng katapusan na, no? Handito rin yung pagbabalik sa iba sa inyo na inyong confident, ganyan sa nakita ko dito. Handito na kayo na you are ready to start yung mga bagay-bagay o mga uumpisahan nyo sa inyong situation this time. Sa nakita ko siguro magpo-focus ka na sa mga pagbabago sa buhay mo, sa mga wish come true mo, sa mga gusto mong matupad sa buhay mo. Ganyan, sa nakita ko dito, may mga i-finish ka na. Kumbaga, may mga i-move ka na, i-let go ka na, or magkakaroon sa'yo ng revert, or does a transformation happen sa inyo? Sa nakikita ko dito, no? Kung ano mang transformation yan, congrats, kung ano man yan. Kasi may mga wish come true na magkakatotoo. May mga sitwasyon o dadaan ka sa isang sitwasyon mo also this April na makakaramdam ka ng takot, kaba, or may mga magkakaroon ka ng choices of a decision making. Ako nakikita dito. Ganun. Siguro sa pag-iisip sa mga gustong tahakin na isang direction into your life. Ganyan. O kaya may mga gusto ka ng desisyon na mga project, mga gusto mong ma-fulfill, ganyan, sa nakikita ko dito, baka ganun, mga gusto mo nang i-start, yun nakita ko. Parang may isang magbubukas na isang opportunity rin sa iba sa inyo. May magbubukas na isang pintuan para sa'yo na sana is huwag kang maguluhan. You need to trust to your intuition sa nakikita ko dito. And be patient to make a choices para hindi ka mag-mess, no? Ang nakita ko dito, kung this is a love, pag-isipan mo maigi. Kung ano man, kung this is a goal, pag-isipan mo maigi kung alin doon ang uunahin mo at kung saan ka magpo-focus, no, sa nakikita ko dito. Yan. Yung iba sa inyo kasi may mga i-daydream kayo this April. Andito talaga si daydreaming. Yan, may mga i-daydream kayo, may mga fantasizing, o may mga wishful thinking ka na gusto mong maganap o mangyari into your life. Mga pagbabago.
Kumbaga nandito na rin yung iba sa inyo siguro by this April, nakikita ko, ay, ba't binalik ko? Nakikita ko dito na maaring kayo, maglinis, yan, magkaroon kayo ng mga paglilinis sa bahay, ganyan, o kaya magkakaroon mga paglipat, no? Kung in what way, kayo lang din nakaalam, baka lipat ng lugar, bahay, o trabaho, ano man yan. May mga paglipat din ako nakikita sa inyo, o paglilinis. Tingnan natin ang parating kay Aquarius. April 2025. Ano po to? Okay. Ang parating sa'yo this April is merong malaking magbabago sa buhay mo. Magkakaroon kasi you're thinking to the future na may mga well-wisher ako na nakikita sa'yo na makakamit. Tsaka parating din sa'yo, sa nakita ko dito, is parang you will become a center of attention. I don't know why, pero siguro may mga pupuntahan ka, ganyan, na maraming tao, maraming place, ay maraming tao or maraming tao, maraming place. Ano ba yung pinaggagawa ko? Maraming tao, ganyan. Diba, baka may travel ka o may pupuntahan ka na makakaharapin mo yung maraming tao o kaya sa trabaho mo, di ba? Ganon, sa nakikita ko dito. And then, ang parating din sa'yo, yun nga, you will become a center of attention or marami akong nakikita dito na maaring makarecognize sa'yo or makakilala sa'yo sa nakita ko dito. Ganyan. Or baka nahandito rin si Parot, ano, sa nakita ko dito, kaya rin maaring pag-usapan ka rin, no, ng nasa paligid mo o yung mga taong nakatingin sa'yo sa nakikita ko to. Ang parating rin sa'yo is there's a victory and success happen sa buhay mo kasi andito na talaga sila good news. May isang sitwasyon na ikakasuccess mo this time. Siguro andun yung sitwasyon na kung halimbawa, example March, ang daming nangyari sa akin hindi magandang sitwasyon, ang sad-sad ko, this time is makaka-recover ka dun. Yan, may mga victory and success happen into your life. Babalik yung strength mo, magkakaroon ng mga movement, ang nakikita ko sa'yo. Andito rin yung tao na maaring may susuporta sa'yo or may susuportahan ka sa nakikita ko dito. Mas more kang magiging very creative also sa iba sa inyo, yun din ang parating sa'yo. Siguro, mas more kang magtatrust sa intuition mo or magkakaroon na sa'yo ng renewal kasi maraming magbabago sa'yo eh. May mga exciting opportunity na darating sa'yo dito. Bakit kaya parang may darating sa yung pagkapanalo. May isang sitwasyon na pwede kang manalo. Ganun. Tandaan nyo, yung pagkapanalo, hindi lahat yun dahil sa pera ha. Minsan kasi yung tao pag sinabi, mananalo, baka dahil sa pera. Siyempre, hindi ko naman sinasabi na walang mananalo, pero may nakita pa rin ako mananalo. Yung hindi man siya ganun kalaki, pero may mananalo. Maring sa gamble, maring sa iba sa inyo, kung kayo is in a sadness situation, baka maka-recover na kayo doon, di ba? May mga situation na magiging maganda sa iyo this April. Maring may bibigyan ka ng advice or someone's give you an advice. Namatay yung iPad natin. Teka lang iPad ko na namatay. Hindi pa tapos eh. Tingnan natin ang dapat iwasan. Dito mai-inspired ka daw. May sitwasyon, by April is, parating din sa'yo is, may inspire ka sa isang sitwasyon. Makakaramdam ka kasi ng saya dito. Kung may mga movement happen. Babalik yung strength mo, yung confidence mo, yung pride mo. Baka yung iba sa inyo, kung nasa trabaho kayo, baka magkaroon sa inyo ng level up. Ganyan. Diba? O halimbawa, dati hindi ka nagtuturo sa kasamahan mo, baka this time, magtuturuan mo siya. Mga ganun. Yan, magkakaroon ng mga movement or pagbabago sa buhay mo.
dapat iwasan ni Aquarius? Iwasan mo daw yung isang sitwasyon sa buhay mo na mag-guilty ka sa mga bagay o sitwasyon na naganap na, no? Huwag kang magigilty, huwag kang magkaroon ng self-hate o ma-hate mo yung sarili mo. Huwag kang magkaroon ng self-doubt, ng doubt, ganyan. And syempre, yung mga sitwasyon na hindi ka mag-trust sa intuition mo. And then iwasan mo rin yung isang sitwasyon na hindi ka makapokus o sa isang bagay na gusto mong magkaroon ng clarity o hindi ka makapagpasya. No? Tandaan mo, you are the authority and the leader of yourself dito sa nakita ko dito. You need to accept all the lesson from the past, ang sinasabi dito. Iwasan mo rin yung hindi ka magkaroon ng isang sitwasyon na maging matatag ka. Kumbaga, paninindigan to, no? Sa nakita ko dito. Yun. And also, you need to leave behind i-leave behind mo. Whatever holding you back sa nakaraan, i-leave behind mo na yun. Alam ko na dumarating yung time na napapagod ka na, ang kailangan lang sa'yo is to let go. No? Try to reflect yung mga bagay o sitwasyon kung ano yung mga gusto mo i-let go, baguhin, i-change the decision, o pagpasyahan. Ganyan. You need to protect also yourself dito. Iwasan mo yung mga tao na nakokontrolin ka, mga tao na maghahari-harian sa'yo, yung isang sitwasyon na nagiging tanga ka na pero mag-i-stay ka pa. Alam mo yun? Iwasan mo na yun. Mahalin mo yung sarili mo. When it comes to a love, April, Aquarius. Love is sa lahat, kapatid, anak, magulang, karelasyon, kasama sa trabaho. Ay, ano to? Nangyari sa ano natin, ano? Ngayon pa talaga ako nagkalikot, ano? Parang ayun, akala ko nabura. Okay, when it comes to a love, nakita ko sa inyo, parang iba sa inyo, nag-iisa kayo. Okay, when it comes to a love, talagang nahandoon na mag-isa kayo, mag-isa na kayo. Pero you still in a painful situation, no, sa nakita ko dito. Yun. Hindi ko lang alam kung nasa ibang bansa ka ba, o ang karelasyon mo ba, magkaiba kayo ng language, no? Sa nakita ko dito, para kasi may nakita ko ibang language, parang sinasabi. And then also, ang nakikita ko rin dito, when it comes to a love, ano talaga yung mga pagbabackstab, pagbebetrayal, pangloloko, rock bottom, karoon ng mga violence sa iba, hindi lahat, no? Nandun na yung sitwasyon na nagkaroon na ng abandonment dito sa situation, at yung isa sa inyo talaga is nai-stay o nai-stuck dun sa painful situation. Also, by this April, ang nakikita ko dito, may mga situation na pwede kang lokohin ng taong makakausap mo dahil sa kanyang kahilingan. No? Sa tao na makakausap mo is pwede ka ring masaktan at magkaroon ka ng frustration sa kanya, or magkakaroon ka ng siguro self-imprisonment when it comes to yourself dito. Yan. Kasi may stuck ka sa pakikipag-usap na to sa April. May ganun. May situation na ganun ako nakikita. May mga sitwasyon na pwede ka ma-corner this April. No? And then also, parang may mga sitwasyon na wala kang magagawa. Ganun. No? Pag-isipan mo to kung sino yung mga makakausap mo. You need to use your head when making a decision para hindi ka rin ma-stuck dun sa bagay na yun at hindi ka malito o hindi ka ma-backstab nung tao na to, no? So nakita ko to. Pag-isipan mo siyang maigi bago, kumbaga iwasan mo na to. Kung sino yung mga makakausap mo by April, you need to trust more to your intuition dito. Kasi
baka mabiktima ka ng kung ano man dyan, di ba? Ingat din. Hindi naman masamang mag-ingat at mag-trust sa intuition mo eh. Tingnan natin ang kaperahan mo. Kamusta ang money ni Aquarius this April? When it comes to your money, ang nakita ko dito may mga hinihintay ka ng isang resulta or reward or anything. There's something happen. May isang paghihintay na gusto mong ma-recover o may mga sinisiyasat ka, no? Na maaring ma-delay yun. Kung ano yung mga hinihintay mo to success sa pagdating sa pera mo, may delay siya. Kung ano yung mga ipinaprocess mo, o may mga ini-invest ka ba, may mga hinihintay ka ba, maaring ma-delay siya sa ngayon, sa nakikita ko dito. Hindi ko pa nakikita yung progress niya. Pero sinasabi dito, ipagtitikit action ka, or kikilos ka, at gagawin mo yung lahat. Pwede siyang mag-success dito. Kasi sa ngayon kasi, yung pera mo nai-stagnant eh. Parang you still recovering sa mga difficult na situation mo sa nangyari. Siguro may mga nangyari in the past, ganyan. Kaya hindi ko pa nakikita yung totally growth nitong situation, ano. Kaya ganun din ang nakikita ko dito. Kaya maaring ganun, na maaring hindi pa siya nagwawagi o dumadami sa nakita ko dito. May mga sitwasyon na incomplete or delay, stagnant. Yung iba dito siguro napoprostrate na rin kayo, no, sa mga situation na nagaganap sa inyo when it comes to money. Kasi yun nga, maaaring ang hindi gano'n na nag-growth yung mga hinihintay nyo sa ngayon sa nakikita ko dito. Okay. Pero think positive lang. Kasi kailangan din kasi dito is action eh. Need is ang action din dito. If you take it action, tandaan nyo walang bunga na kusang lalakpak. No? Tingnan natin ang health ni Aquarius this April. Bakit kaya yung iPad ko naging ganito? Napahinga to na ano ko ng hininga ko Tingnan natin. Health. Ay, ano yan? Leo. When it comes to your health, nakita ko naman na nagkakaroon naman ng kahit papaano ng successful situation sa buhay mo, no? Kumbaga, you value yung health issue, kung may health issue ka, o sa family mo man yan, binavalue mo naman yung sarili mo sa nakikita ko dito. Kumbaga, handle lang talaga yung situation. Siguro may mga biglaang nangyari o na-discover ka, no, dito sa situation mo, o kaya nagkaroon din ng mga problema na may mga sitwasyon na hindi mo inasahan, na nalaman mo yon na may ganun ka pala, no? Pero nakita ko naman dito na nagkakaroon ka naman ng recovery sa ngayon kasi handun din naman yung pagpapahalaga mo at handun lumalakas-lakas ka na naman din sa ngayon dito sa nakikita ko dito. Kumbaga, inagawa mo naman yung hard work at effort mo sa pagdating sa health issue mo sa nakikita ko dito. When it comes to health issue, siguro ang nakikita ko lang dito is yung hirap maghinga, sipon. May nakita na ako na masakit yung likod, no? Ganyan. Masakit ang likod or masakit yung bandang tiyan. Siguro sa iba sa inyo, sa katandaan, yung sakit. Yun na nakikita ko. Ikaw o malapit sa puso mo. Yun, siguro na siya, nagiging cause na lang siya ng katandaan niya. Kaya nagkakaroon siya ng sakit. Pero nakakaroon naman din ng recovery na rin kahit papaano, no? Kasi you value it naman sa nakita ko ito or sa pamilya mo yan or kung saan mga aspeto ng buhay. Yun, when it comes sa health, ganun na nakikita ko. There's a recovery naman.
Yan. Tingnan natin ang opportunity ni Aquarius. Tandaan nyo, when it comes sa ano, yung mga throat, paghinga, ganyan sa nakikita ko dito, or siguro blood, ganun lang. Either low blood or high blood, mga ganun, sa nakita ko dito. Or there's a sugar. Ako nakikita, yun ang nakikita ko. Opportunity. Ay, wala daw akong internet. Anong nangyari? Uy, Galileo. Okay, when it comes to an opportunity, sa nakita ko sa'yo dito ay may tao na nag-iisip o nagsisiyasat, ikaw to or someone, na nagkakaroon na parang gusto kanyang kausapin. Gusto kanya kausapin. Hindi ko alam kung anak mo siya, karelasyon mo siya, pero related to a money. Yung iba dito lovers, oh. Oo, related to a money, business, or problem, no? Parang there's a struggle. Ako nakikita kasi, no? Yan, may tao doon na makikipag-usap sa'yo. O may kakausapin ka, no? Na yun ang magiging related doon sa nakita ko dito. And then also, opportunity rin is may isang tao dito na naiisip ka niya, or ikaw to ha, na nagkakaroon siya ng pagsisisi sa mga nagawa niya in the past, no? And they want niya ng magkaroon ng fresh start sa'yo. May tao magko-confess, ako nakikita dito sa'yo, may tao magko-confess daw sa'yo. Parang hindi yung sitwasyon na baka lilinisin niya yung sarili niya sa'yo, ganyan. Or maari din na opportunity rin is, ang nakikita ko dito may mga katotohanan ka na nalalabas or malalaman also, ganyan. May tao dito na gusto niyang ibalik mo yung tiwala niya sa kanya. Kuhanin mo lang yung sa'yo dun kasi hindi naman kayo lahat yun. Yun na nakikita ko dito. Parang nagsisisi siya. Tingnan natin ang advice. Advice. Kay Aquarius Vision. April. Okay, ang advice sa'yo, Aquarius, this month, ang nakikita ko dito, you need to trust more to your intuition. So, nakita ko dito, parang may darating kasi na problema. No, trust to your intuition and then focus to your fulfillment and happiness sa mga wish come true mo. Ang nakikita ko dito. And also, kailangan mo daw this time ng mental peace or kailangan mo mag-rest, quick time, mag-recharge, mag-rejuvenate, take a breath, mag-meditate, ganyan sa nakita ko dito. And then also, parang may no, may problema kayo sa family, no? Iba dito may problema sa family, may problema sa pera, nagkakaroon, may mga unexpected change happen din sa buhay mo, lalo na pagdating sa pera tsaka sa family, or nangyari na yun in the past, na nakita ko dito. And then also, may nakita rin ako dito na parang may naghihigpit o naghihigpit sa pera, nagkakaroon ng, may separation siguro nangyari na yun, no? Sa iba sa inyo. Yan, may mga separation ako nakikita. Pero ang advice sa'yo mag-focus ka sa health issue mo, if ever na meron, sa mga tao na binibigyan ka ng pagpapahalaga, sa mga tao na nakakaramdam ka ng pagmamahal sa kanila, and listen to your inner voice, no? Kasi i-guide ka ng i-guide ng tao, ay ng angels mo at ng iyong mga
provider dito sa nakikita ko dito. And also, focus into your creativity. Kung ano yung mga goal na gusto mong planuhin o gusto mong tahakin this time, dun ka lang mag-focus. Huwag sa ibang bagay. Arigato namaste, God bless.